10 Filipino expressions na literal hindi ko naintindihan nung una. Opo, marunong akong magtagalog. Okay na ako sa Tagalog. Pero may mga expressions na nang naririnig ko, napapaisip pa ako, ano ba talaga yan? At may mga expressions na ngayon, okay na ako doon. Pero nung una narinig ko, ang translation ko, literal, parang hindi tama. Yeah, hindi tama talaga. And gusto ko yan sabihin today para sabihin nyo sa akin kung tama bang sinasabi ko or if you can explain further kasi nakita ko hindi kayo madamot sa knowledge nyo. Maraming salamat sa mga corrections, sa mga answers na binibigay nyo sa comment sections. Maraming salamat talaga. So ito, ang first expression ay bahala na. Bahala na. Narinig ko to nung una tapos may isang nanood akong movie ni Ate Catherine Bernardo. Tapos narinig ko mula sa kanya, bahala na si Batman. Nalito ako todo. Nalito ako kasi ano ba si bahala na? Ano ba si bahala si Batman? Like tapos may mga expressions na, may mga salita na parang nagbabahala na siya. Nag-search, like, ano ba talaga to? Pero ngayon, alam ko na if sasabihin mo, bahala na, ibig sabihin, yung hayaan mo yung mangyari na mangyari. Halimbawa, if may exam ako, actually may exam ako in few days, bahala na yun. Bahala na. So, halimbawa, if may exam ako, tapos, hindi, maybe I've read or I have not read. Okay? Tapos sasabihin ko sa colleague ko, oh, may exam ako bukas. Bahala na. Ganyan. O bahala na si Batman. Pero gusto kong maintindihan talaga yung deep meaning doon. Like, ano talagang ibig sabihin, lalo na yung tapos I came to know na Bathala ay isang god, hindi pa ako sigurado, isang god sa Pilipinas nung unang panahon. Hindi pa ako sigurado. Pakiusap, sabihin nyo po sa akin sa baba. Okay? Pero sabihin nyo po sa akin sa baba kung ano talaga ang ibig sabihin na bahala na si Batman o bahala na. Ako, I think what I know ay yung mababaw na meaning. Okay? Kasi I have interacted with the word na. Pero nung una, hindi ko yan naintindihan. Pero ngayon, now that I have interacted with the word, naintindihan ko yan, yung meaning niya. Pero ano ba ay, saan yun galing? Like, bakit ganyan? Yeah, bakit ganyan? Kasi halimbawa, dito sa Kenya, hindi ko pa yan narinig eh. Like, bakit ganyan? I think it's coming from a culture or something ganon. Tapos, yung ibang number 2. Ano na naman yan? Ano na naman yan? Ano na naman yan? Ano? So, yung like, yung phrase na yan, ano na naman yan? Hindi ako nalilito sa meaning ah. Alam ko yung meaning, ano na naman yan? What's that again? Pero yung nakakalito na signification meaning, hindi yung literal meaning, pero yung nakakalito sa meaning ay yung may iba siyang meaning depending sa tono ng tao. Pwede yang maging surprise, pwede yang maging sad, pwede yang maging na-amaze, pwede yang maging masama. Yeah, so yan talaga. Ano naman yan? Ano na naman yan? Like, may iba siyang meaning depending on the tone. Tapos, ay
Nako, ganyan. Ay, nako. So, ito, nung una, hindi ko talaga gets. Like, wala talaga akong alam. Wala akong ideya kung ano ba yan. Kasi nako, tapos, naku, pag sinulat, naku. Pero, ang pronunciation niya, nako. Tapos, may additional pa, may ay, nako. Ganyan. So, napaisip ako nung una, ano ba talaga yan? Yeah, but after interacting with it, getting into expressions, speaking to people, lalo-lalo na yung ate ko, most of the time, ang sasabihin niya, ay nako. Like, if sasabihin ko, hindi ko yan naintindihan, pakiulit. And if sasabihin ko yan ng madaming beses, minsan dahil sa network, dahil sa siguro malalim ang sabi niya or maraming mga dahilan, tapos sasabihin ko, ulitin mo. O minsan, maingay ang lugar niya, so hindi ko naintindihan ng maayos yung sinasabi niya. Maingay dahil sa karaoke, videoke ng mga kapitbahay. Yeah? Pero hindi ko naintindihan. So, if may sinasabi, hindi ko maintindihan, sabihin ko, ulitin mo po yan. Ano bang sabi mo? Ano yon? Ganyan. Tapos ang sabi niya, ay nako, hindi mo yan naririnig? Yan, ganyan. So, naku na naman, it can go with a lot of things. Pwede yan sa madaming mga bagay. Halimbawa, nako, ang mahal. Mahal ang mga bilhin. Grabe. Mahal ng mga bilhin. Naku yan. Di ko yan kaya gawin. Like, may madami siyang mga bagay na pwede mong gamitin. Yeah. So, right now, I understand. Naku. Yeah, pero ano ba ang deep meaning na naman? Ano bang deep meaning ng nako? Ay, nako. Ano ba yun? Kasi, I see it as expression lang, wala siyang meaning. Expression lang, parang, ay, bakit hindi ko yan gets? Like, parang dito sa Swahili, ang gagamitin namin ay, ganyan. Narinig ko rin yan sa Philippines. Yeah, yung ay, ganyan. And then, may charot. Nung una, I think nakita ko to sa isang text ng ABS-CBN nung nagsimula kong mag-aral ng Filipino. I think after 1 year, I started reading yung mga text ng ABS-CBN, mga text na nakapost sa yung mga ibang tao, ganyan. And then, most of the time actually, when I read the text, I will see charot. Tapos ang tanong ko, like, may isang full sentence na sasabihin ng isang tao. Halimbawa po, sasabihin, papunta ko sa Pilipinas. Tapos, charot. Halimbawa ito, papunta ko sa Pilipinas. Charot. So, ano bang ibig sabihin yan? Nung una, hindi ko talaga naintindihan, pero ngayon, naintindihan ko na ay parang binabawi mo yung sinabi mo sa una na parang hindi siya totoo, or ginagamit mo yung charot na parang joke lang. Charot lang, ganyan, parang joke lang. Yeah, so, pupunta ako sa Pilipinas. Charot lang. Hindi yan charot, pupunta ako sa Pilipinas, okay? Tapos may isa, basta. Ito ay isa sa mga paborito kong words. Hindi ko to naintindihan fully until nag-aral ako ng Spanish. Kasi sa Spanish may itong verb na bastar. Ang ibig sabihin ay enough. So, if sasabihin mo sa Spanish, basta. Hindi basta. Ang ibig sabihin yan ay enough. Tama na yan. Okay? Ganyan ang ibig sabihin. Pero sa Tagalog, iba. If ayaw mong ipaliwanag ng
kahit anong bagay, sasabihin mo basta. Intindihin mo lang yan, basta. Ganyan. So, gusto ko talaga yung word na yun. At may question na naman sa word na to. Ano bang ang deep meaning niya? Anong ibig sabihin niya? Ganyan. Tapos may sana all. Sana all. Alam mo, sana is to hope. Halimbawa, pupunta ko sa Pilipinas sana. Sana, pupunta ko sa Pilipinas. Sana, kakain na lang tayo imbes sa magpatalo dito. Sana, like, hope, it's giving hope, ganyan, hope vibes. Giving hope vibes. Pero, madaming beses narinig kong mga Filipino saying something and then saying, sana all. Sana all. Ano ba yon? Ano ba yan? Sana all. Pero after a while, naintindihan ko kasi pinagdaanan ko rin yan in real life. Like, habang nakikipag-usap ako kay ate, sasabihin ko ng isang word na di ko alam. By the way, ito ang trick na ginagamit ko, ate. Sometimes, ito ang trick na ginagamit ko. So, if hindi ko alam ang word, sa conversation, sasabihin ko lang yan. Like, whatever. Minsan, sasabihin ko yan dahil kakaalala ko lang. Kasi yung utak ko kasi ngayon ay parang punong-puno siya sa mga lingwahe. So most of the time may mga words na darating lang sa akin. Like maybe binasa ko yan tapos nakalimutan ko. So darating lang yan. So if darating yan na kinakausap ko si ate, halimbawa sasabihin ko lang sana all. Tapos if may sabi niya and then sasabihin ko sana all, like, magtatanong yan, bakit sinasabi mo yan? Like, hindi ba importante ang sinabi ko? Bakit nagsasana all? Bakit, like, ganyan? Hanggang naintindihan ko ano ang ibig sabihin ng sana all. Halimbawa, kahit dito sa videos ko sa Facebook, may mga tao na sasabihin, ang galing mong magtagalog, sana all. Ganyan, sana all. Yeah, pero gusto kong mga words yan. Tapos ito, napakatindi to, napakalupit talaga. Makapal. Kapal ng mukha. Ang kapal ng mukha mo ang kapal ng mukha mo, di ba? Ang kapal ba ng mukha ko? Like, may video na ginawa ko tapos sabi ko, may isang tao na nag-request if pwede kong gawin ng video kasama yung yung pamilya ko. Tapos sabi ko, mahiyain sila pero makapal lang mukha ko pagdating sa pagre-record. Kasi ito ang ika-5 taon siguro na nagre-record ako ng mga YouTube videos. So, ang makapal ng mukha ko siguro, makapal na. Yeah, so okay na. I can bear with them. Pwede ko sila like i-feel yung nararamdaman nila yung mararamdaman sila. If sasabihin ko sa kanila, mag-record tayo ng video kasi ako din sa una like nahiya ako, ganyan. I actually started with yung faceless videos kasi ito pa, wala pa akong camera noon. So, pinaghirapan lahat to. Pinaghirapan lahat na. Anyway, back to the story. Makapal ng mukha noon, ang literal kong inisip ay makapal talaga ng mukha, like makapal. Yan. So, if isang tao, like nakita ko sa movie, may mga tao na makikipagsuguran, ganyan. Tapos isang tao sabihin, ikaw yung nakuhang boyfriend ko ang kapal ng mukha mo wala kang hiya? Wala. Ganyan. So, I used to wonder, ano bang makapal ng mukha? Makapal bang mukha niya? Mukha siyang model, ganyan. Bakit makapal ang mukha?
Until one time naintindihan ko, tapos yung ate ko, palagi ginagamit niya yung word na yan. Ang kapal ng mukha mo. Ganyan. So, I understood. Sa tingin nyo, ang kapal ba ng mukha ko? Ang kapal na ba? O kakapalin ko pa? Ano ba? Tapos may nakakainis. Nakakainis. Nung una, hindi ko to naintindihan very well, pero naintindihan ko yan mula sa grammar perspective. Nakakainis, it's annoying, ganyan. But, may iba't iba siyang ibig sabihin. Pwede mo yan gamitin in a different situation. Nakakainis yung presyo. Nakakainis yung presyo these days. Nakakainis yung babae na yan. Ano ba yun? Ano bang ginagawa niya? Tingnan mo yan. Nakakainis. Marites. Nakakainis. Pero ngayon, naintindihan ko na. So, I'm fine. Iba ay grabe. Grabe ang sitwasyon na to. Ang lala. Grabe talaga. Yeah, so ngayon I can understand ang ibig sabihin ng grabe. Pero pwede yan gamitin in different situations. Yung masama, yung maganda, yung surprising. Grabe ang presyo ng kotse na to Mahal Pero siguro grabe ang presyo dahil maganda ang quality, di ba? Yan, so grabe. Aha, iba ay, ano ba to? So, yon din ang literal meaning, what is this? Pero, pwede yan gamitin sa iba't ibang mga sitwasyon. If surprised, that is what I like about yung Tagalog. Kasi, may madami siyang words na pwede mong gamitin sa iba't ibang mga situations. Like, may isang word na pwede mong gamitin sa iba't ibang mga sitwasyon. Pero, isa lang ang meaning niya. Pero if gagamitin mo with ibang tone, iba ang maging meaning niya. Yan ang gustong-gusto ko talaga sa Pilipino. Tapos, sa December naman, gawin tayo ng part 2 ng Bisaya video. Tingnan natin if maging Kasi kakasimula ko pa lang mag-aral ng Bisaya. I started 21st July. So tingnan natin pagkatapos ng 5 months, kasi sa December maging 5 months siguro yan. Pagkatapos ng 5 months, ano ba kaya kong gawin sa Bisaya? So tingnan natin sa December. Abangan nyo yan At ipaalala nyo sa akin if makakalimutan ko yan, ipaalala nyo sa akin na gawin yon. Maraming salamat sa panonood nyo, sa lahat ng mga ginagawa nyo. Nagpapasalamat talaga ako. At if gusto mo, i-shout out kita sa dulo ng video, paki-comment dito na shout out. Halimbawa, today, shout out kay Rania Barba, shoutout kay Eddie Aragon, Madelia Abtina Concepcion, shoutout kay Marites Asikia, Jojo Emprese, Suvian Gema Supala, Clea Flores, shout out kay Rowen Baladad, shout out kay Venus Kalangin Aquino, shout out kay Malin Telan, shout out kay Francisca Balagot, maraming salamat my friend, siya mula sa Sudan. Nice. Shout out kay sino pa? Isagani Cambalon Orapa. Maraming salamat Totoy Flores Mataro. Maraming salamat sa panonood nyo. Tulungan nyo po ako para
ma-monetize ang channel na to, watch hanggang sa dulo ng video para ma-monetize, i-share, i-like, subscribe, paki-comment po yung mga suggestions nyo, lahat kung anong klaseng video pwede kong gawin. Maraming salamat at kita-kits! Ciao!